Hi guys! Ngayon, pabagyo tayo uli. Ito, nagbiyahe ang lola nyo. Kahit may bantang bagyo, punta pa rin tayo sa norte kasi request ito ng ating client na after 1 week, kailangan din nilang i-therapy yung paralyzed na tinerapy ko nung nakaraang linggo. Kaya itong biyahe natin ngayon guys, bago tayo pumunta ng Davao, ay iikot lang tayo at pupuntahan natin yung mga kailangang i-therapy para masundan din ang kanilang improvement. Ang ganda-ganda talaga dito sa Baguio. Ang daming pine tree at saka ang daming makikita mga bundok. Ito, nasa Session Road na ako at malapit na rin din bumaba at sa terminal. Thank you Lord at nakarating din ng maayos. Pupunta din ako doon agad sa una nating ite-therapy na si Tatay Pansya. Na-paralyze siya noong December. Ito, kumakain na siya. Kakatuwa, no? Mabilis siyang mag-improve. Hinatid ako ni Brother Hubert Caroy at saka ni Sister Shirley. Ponsyan. Father Ponsyan. Oh, nakakatiter si tatay. At saka naka-pampers. May short ka. Huwag ka na mag-short. Hindi mababa kita ha. Hindi madulas. May chinelas siya. Chinelas! Chinelas ka. Kasi medyo malamig. Ano ba ang chinelas ko? Medyas. May medyas siya. Medyas. Hindi madulas. Kaya tayo. Tayo. Ikaw magtayo sarili mo. Kaya mo naman pala i-ano ang katawan mo. Sige. O, ibaba mo yung paano. Medyas na? Sige, medyas siya kasi medyo malamig. O, sige tayo mag-medyas ka. Para hindi lamig yan. And I be there. Okay naman ang catheter mo, tay. Nararamdaman mo ang wiwi mo? Hindi pa? Parehas sila ni pastor. Basta may problem sa, prostate at saka sa, siya. Sige tayo. Baba mo yung paa mo. Ayos ng i-sure mo yung katawan mo. Sige ate ako. Nanginginig pa ang tuhod. Sige. Titingnan natin yung mo. Oo. Opo. Pag siya, nakahawak siya dyan? Pag-ganun siya. O, sige nga, akin na ngayon. Titingnan natin kung paano ko. Ganyan. Na-straight mo yung mo. Gumagalaw to. Sige, yan ang may mikon mo. Sige tayo. Straight. Hindi. Sunod ka lang sa akin tayo. Para hindi ka nakatulog. Straight. Ano pa ang pet eh? Yan, sige lang. Galaw-galaw lang tayo. Sabi na. Mahirap talaga pag sa kama. Dadapos pa siya. Somewhere down the road. Galaw na likod tayo. Kasi ang likod mo is stiff pa. Yoko. Tingala. Tingin sa taas. Yoko. Tingala. Yoko. Hindi na hilo. Tingala. Yoko. Tingala. Yoko. Sige tayo. Kaya tumayo. Sige. Pag ikaw lang mag-isa, hindi ka makakatayo. Pag ikaw lang ganyan, nakakatayo pala siya. Tingnan ko nga yung likod mo. Sige, upo. Huwag kang uupo agad, baka dumagus-dus ka. Tulad kanina. Sige, tayo. Check lang natin. Yung paa mo, ayusin mo yung tayo tayo. Upo. Mabigat pa ang likod, ang balakang. O tayo pa. At least hindi ka nabubuhat. Ikaw lang. May sarili kang sikap. Ganyan ginagawa niya palagi ate. Upo. Sisikapin mo tayo na nakasalo ha. Puro mo yung pet mo doon. Sa upuan. Kasi mahirap pagka bumaksak yung pet mo. Katulad kanina, nalaglag ka. Okay lang?
Sige tayo. Huwag mong ibibigay yung bigat mo sa tinutungtungan mo tayo. Kailangan magpagaan ka. Ayusin mo yung paa mo. Yan. Sikapin mo yung paa mo nakadiretso. Tapos ang likod mo, yung puwet mo, ito, sikapin mo nakatayo. Buka ka. Kaya mo ibuka ka yung isang paa mo. Yung isang paa mo, ihihiwalay mo. Nahirapan ka. Yan. O yan. Ganyan. Tapos tatayo ka ng diretso. Titingnan ko yung tayo mo. Ito. Ayun ang mahaba. O, sige, upo. Ito pala ang ano. Meron pang mabaksak pa to. Meron pa nung mahaba pa siya. O, sige, sa susunod na session tayo. O, pag nakaupo ka, nakakakilos ka ng kamay mo, hindi. Bumabaksak ka, nakakatingin ka sa taas. Hanggang ganyan lang tingin mo. Nakakayuko ka ng lukong-luko. Tapos left and right ka, hindi ka nahihilo. Okay naman ang paghinga. Tamus ang ilong ng tatay, ano? O, sige tayo. O, pwede kayong mahiga tayo para, yes. Ikaw, pag hihiga ka, kaya mo higa mag-isa. Kailangan. Oo, sige nga, ikaw nga. Ayun. Kaya mo na pala, no? Ganda ng recover mo. Pangalawang therapy. At least nakakaano ka na. Kaya, okay naman pala na, eh, no? Kaya niya nang itayo yung sarili niya. Oo. Ilang minutes. Basta pag tatayo ka tayo, i-straight mo yung likod mo. Yung puwet mo ipapasok mo, ha? Tapos buka ka ha, para hindi ka gumiwang pa ganun. Ganun gagawin. May likod si tatay. Taas mo. Tingnan ko hanggang saan yung taas. Yung pag ganun. I-straight mo siya pag ganun. Yun, sa kabila pa. Pero ito. I-ganun mo siya. Baba. Sige, taas. Dapat nakadiretso to. Nagagalaw ang kamay. Ganyan ang close open niya. O, baba. Sa side. Nailalagay mo sa side. Yung sa kabila. Parang nakaganon ka. Yan. Ganyan lang. Ay, tataas pa. Sa side. Pag ganon. Pag ganon. Yung kabila. Ibababa. Hindi pa. Okay. Para alam natin. Paa tayo. Nagagalaw yung dulo. O, naibibend yung tuhod. Nabababa. Yung isang paa. Bend mo yung isang paa. Bend mo yung isa lang sa kabila. O sige, parang naggagano na siya. Alam mo yung nagbabicycle, ayan. Tapos yung kabila. Yung kabila, pagbaba, sige. Go. 1, kabila. 2, 3. Sige tayo, para sa paglalakad yan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito yung umaga. Magaganyan ka tayo, ha? Oo, exercise mo palagi, ha? Para yan sa paglalakad. Para yung pag nagiging magaan ka na sa pagtayo mo at pag balance ang katawan, at least, walking. Sa susunod ka na mag-walking after 3 months. Pero kung next month at maganda yung improvement ng katawan mo, pag meeting natin, syempre makakapahinga ka, pero pag nag-exercise ka at gumaan-gaan ka, maglalakad ka na. Kailangan nakadiretso yung puwet. Pagka tatayo ka, ididiretso mo yung puwet mo. Kailangan igaganon mo siya. Pati yung likod, hindi nakatuod, ha? Bawal yung nakatuod. Kailangan ipupush mo yung kamay mo, patayo ka. Parang ganito. Ha? Medyo okay pa siya nung kasi nung binubuhat ni Kuya, Oh, na, ba? Parang nabali anong tawag niya. dislocate. Oo nga eh. Kasi para siyang naging ganun, no? Matagal to eh. Nakadalawang beses na ganun yung pagkabuhat ni Kuya sa kanya, kaya na hindi maganda. Medyo, Parehas nga yung dalawang kamay. ito medyo okay to, pero ito yung, Tapos yung kamay niya nung una, nakabaloktot eh. Hirap i-straight. kasi nung hinilot siya, June pa yung last na hininto ko muna yung paghihilot. Oo. Nag-PT muna siya. Oo. June, July, August. June, July. Parang ganun. Oh, 12 sessions. After ng 12 sessions. ganun na. PT mo, pitching. Ang PT niya, anong klase? Electric? Ay, hindi. Exercise lang? Pinapa-exercise, pinapatayo. Tapos? Yan, doon siya nakakatayo siya. Kasi 3 to 5 minutes, 3 beses. Napapatayo naman niya. May handle kasi hinawakan, hindi gaya Oo. sa side siya. Okay naman. Oh, yung walker, parang walker. Hindi, tubo lang na ganun. Tapos meron nasa siyang wheelchair ganun. siya, tumatayo, pinapatayo niya. Pero yun, syempre kailangan na daily exercise. Kaya, nung umalis na kasi yung doktor, yun yung nire-recommend niya na 12 sessions. Tapos sabi niya, pahinga muna. Nag-leave. Sabi ko, sige, pag after 2 weeks, ako na lang may balik. Sabi ng PT, kahit every twice a week para makita ko lang yung improvement.
Kasi nung hinawakan ko yan, yung kamay niya nakaganyan, no, matigas. Di ba no, tay? Yung kamay mo. Kaya hirap pa natin ibaliktad gawa ng kamay niya. Hindi ma-straight. Pati yung mga daliri. Nag-lock na. Medyo nung kwan pa nung mga February, March pa na ganito. Ay, Hindi ko February, napansin March. hindi ko napansin nung bagong labas siya ng hospital. Hindi ko masyadong napansin Yung mga kamay niya. nalak yung kamay niya. Oo nga, lock na yung kamay niya. Pero hindi talaga nung paglabas niya. Pero medyo, Kasi nung first, hindi namin magalaw kasi wala buto na lang siya. oo nga. Kaya yung kahit saan dumadaan yung litid ng... Puro buto siya nung hinawakan ko. Hindi, nung una talaga. Wala siyang laman. Baksak ang muscle. Walang muscle. Oo. Nawala yung muscle. Oo. Nung nasa hospital meron pa, nung 1 or 2 weeks na, Bumagsak na. Wala siyang laman. Oo. Kaya hindi namin, kahit na may tinawag kaming maghilot, medyo natakot din kasi Oo. yung buto na lang andyan. Oo, puro So buto. yung ugat, kahit saan na lang Oo. kaya galawin mo, kahit anong galaw mo, pwede. Oo. Kaya hindi namin masyadong ginalaw nun. Mm-mm. Ang inaalala pa namin yung bedsore niya. So, Oo. nung naoperahan, so in-step muna namin yung PT. Parang wala pa naman Mm-mm. electric. Wala pa anything Major, gaya. very basic pa lang yun. Oo. Mga 2 session or 3 session. Tapos, after 2 months, kami bumalik kasi nagkon na. At least, Inoperahan muna. So, nung medyo after 1 or 2 months na opera, doon na namin ulit binalik sa hilot muna bago nag-PT. huwag nyo nang ipapahilot kasi umikot yung mga buto niya. Kaya medyo stiff pa yung mga paggalaw ng kamay niya. Kaya makaka-recover din yan. Dali na si tatay kasi nakakatayo na eh. Hindi siya masasabing bedridden. Oo, kasi ang bedridden talagang hindi nakakatayo. Talagang dead. Eh ngayon nakakatayo siya, nakakatuwa. Saka yung Diba? unang PT niya, doon na siya nakakaside. Mm-mm. Tinuruan siyang mag-side. Mm-mm. Side na siya. Kasi nung una, palipad talaga yung Bakit nung tinerapi natin, hindi siya makaside? Tayo ang nag-side. Nag-side siya doon. Nung Kaya una. nag-side nun. Oo. Pero mabigat siya. Kasi at least pag nagagalaw na niya yung katawan. Siyempre yung quantity mabilis kasi twice a week. Pero siyempre yung exercise na Kailangan araw-araw exercise niyan. Oo, kasi dapat ikaw ang mag-exercise sa sarili mo para hindi umikot-ikot din yung buto mo. Ikaw yung magkocontrol ng katawan mo, tsaka magtatatag ng tayo, at tsaka kilos. Para masana yung body mo, tay. Ha? See you next month. Second therapy ni Tatay Portia. Thank you for watching.